Okay. Magandang umaga mga kapatid kaibigan at happy Sabat sa ating lahat. Sa hindi pa tayo mag-umpisa, may kunting hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoong Tagapagligtas. Paki-subscribe Marlon Coret YouTube channel. Maraming salamat po. Tayo na yung manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, narito kami para mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong minsay nito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral mga kapatid kaibigan sa unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 5. Ito ang sinasabi rito sa versikulo 1. Ang sinumang sumasampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos, at ang bawat umiibig sa magulang ay umiibig din naman sa anak. Sino itong anak? Si Jesucristo ito. Iniibig natin ang ating Panginoon at ibigin din natin ang Ama ng Panginoon. Pinadala si Kristo sa Ama dito sa lupa para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya ibigin natin ang anak, ibigin din natin ang Ama. Ang sino mang tumanggap kay Kristo ay tumanggap din sa Ama. Yan ang ibig sabihin nito. Sino mang umiibig sa anak. Si Kristo ang anak. Ibigin natin siya dahil siya ay Diyos na tagapagligtas. Siya ay Diyos nga nagkatawang tao at tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ayan ang ibig sabihin nito sa versikulo 1. Versikulo 2, ito ang sinasabi dito. Dito'y ating nakikilala na iniibig natin ang mga anak ng Diyos kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad natin ang kanyang mga utos. Pag tayo ay tumupad sa kanyang mga utos, iniibig natin ang Diyos. Ang mga hindi sumunod sa utos ng Diyos, hindi pala umiibig sa Diyos. Yan ang ibig sabihin dito eh. Ang tumutupad sa mga utos ng Diyos ay umiibig sa Diyos. Ayan, mga kapatid kaibigan. Inibig ba natin ang Diyos? Ibigin natin ang Diyos dahil ang Diyos ay makapangyarihan at siya ay Diyos nga tagapagligtas. Ibigin natin ang Diyos dahil mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo ay maligtas. Ayan. Yan mga kapatid kaibigan. Ang ibig sabihin nitong ating pinag-aralan. Ibigin natin ang Diyos. Ibigin din ang ating kapwa. Ang ating mga kapatid, magulang, ibigin natin. Yan. Pag umibig tayo sa Diyos, ibigin din natin ang ating mga kaibigan, mga kapwa, mga kamag-anak, o ano man. Ibigin natin yan dahil mahal tayo ng Diyos. Yan mga kapatid kaibigan, naunawaan ba natin ito, ang mensahe na to? Ibigin natin ang Diyos, una sa lahat. Ibigin din natin ang ating kapwa. Mga kapatid natin, ibigin natin. Yan ang utos ng Diyos. Pagmamahalan. Mahalin natin. Una ang Diyos.
sunod ang ating mga kapwa. Kaya mga kapatid, kaibigan, mahalin natin yan. Dahil inibig tayo ng Diyos. Yan. 3, ito ang sinasabi rito sa versikulo 3. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos. At ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. Hindi mahirap sundin ang utos ng Diyos. Magaan ang utos ng Diyos. Yung sinabi, hindi pabigat ang utos ng Diyos. Tuparin natin ito. Yan ang sabi ng Diyos. Kaya magaan ang utos ng Diyos. Hindi ito pahirap. Hindi ito pabigat. Dahil itong utos ng Diyos, ito ang nagpakilala sa atin na inibig natin ang Diyos. Mahal natin ang Diyos. Pag tayo sumunod sa kanyang mga utos. Yan mga kapatid, kaibigan. Tinuturuan tayo ng Diyos. Na marunong tayo umibig. Marunong tayo magmahal. Yan. Mahalin natin ang ating kapwa. Mahalin natin ang Diyos. Sundin natin ang kanyang mga utos. Yan sinasabi rito. Verse 4. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 4. Sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumaig sa sanlibutan at ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Sa ating pananampalataya, dinaig natin ang sanlibutan. Sa ating pananampalataya sa Diyos, dinaig natin ang sanlibutan. Lahat ng mga masasama ay dinaig. Dahil tayo sumasampalataya sa Panginoon. Pag sinasampalataya na natin ang Diyos, dinaig ang sanlibutan. Lahat ng masasama ay hindi mo na gagawin. Dahil sumasampalataya ka sa Diyos. Kaya yung sinasabi, dinaig na ang sanlibutan. Dahil dito sa sanlibutan ay maraming mga masasama. Ayan ang ibig sabihin nito, dinaig ang sanlibutan. Tayo nakakilala sa Diyos. Tayong mga tumanggap kay Kristo. Huwag na tayong gumawa ng anumang masasamang gawain. Iwasan natin ang paggawa ng masama. Dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Pag anak tayo ng Diyos, lumayo tayo sa paggawa ng mga masasama. Sundin natin ang kanyang mga utos. Ang utos ng Diyos, sundin natin. Para hindi tayo makagawa ng masama. Dinaig na natin ang sanlibutan. Dahil si Kristo ay nandito sa atin. Tinatakan niya tayo ng banal na Espiritu. Nandito ang Diyos. Kaya tinuturuan tayo ng kanyang salita. Para hindi tayo makagawa ng mga labag sa kalooban ng Diyos. Ayan mga kapatid, kaibigan. Ayaw ng Diyos na tayo ay gumawa ng mga masasamang gawain. Ayaw ng Diyos na magsalita tayo ng masamang salita. Ayaw ng Diyos na gumawa tayo ng mga masamang gawain. Ayan. Ang Diyos alam. Ang ating isip, ang ating puso. Alam ng Diyos yan. Kung tayo ba ay naniniwala sa Kanya o hindi. Kaya mga kapatid, kaibigan, hindi pa huli ang lahat. Naghihintay ang Diyos kung sino ang lumapit sa Kanya. Kung sino ang naniniwala sa Kanya. Hinihintay tayo ng Diyos, mga kapatid, kaibigan. Kaya ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo ay maligtas. Kaya ipinadala ang kanyang bugtong na anak dito sa sanlibutan
para kung sino mang sumasampalataya, sino mang tumanggap sa Kanya, sino mang naniniwala sa Kanya, siya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan mga kapatid, kaibigan. Last verse, ito 5. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 5. Sino ang dumaig sa sanlibutan, kundi ang sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Tayo man sumasampalataya kay Kristo, dinaig natin ang sanlibutan. Basta tayo ay sumasampalataya kay Kristo, dinaig natin ang sanlibutan. Mga gawang masasama, dinaig natin. Dahil si Kristo ay nandito sa atin. Tumira si Kristo sa ating puso. Basta tayo ay sumasampalataya. Pag tayo ay nananalig kay Kristo at tumanggap kay Kristo, kasama natin ang Diyos. Kaya nung sabi rito, dinaig ang sanlibutan. Basta si Kristo ay nasa iyo, dinaig mo ang sanlibutan. Dahil tinuturuan tayo ng Diyos sa pag-iwas sa paggawa ng masama, sa pagsalita ng masama, sa paggawa ng masama, pinapaiwas tayo ng Diyos. Dahil ang Diyos ay nandito sa atin. Yan, mga kapatid, kaibigan. Ang kaligtasan, napaka-importante. Ito ang pinakamahalaga nga ikaw ay nakakatiyak sa iyong kaligtasan. Tiyakin natin ang ating kaligtasan ngayong buhay pa tayo. Dahil ang kaligtasan ay napakahalaga. Pagbawian tayo ng ating hiram na buhay, hindi tayo nakakatiyak sa ating kaligtasan. Ano ang hintayin nun? Hatol ng Diyos. Ang paghukom na ng Diyos. Hebreo 9:27. Minsan lamang mamamatay ang tao at ang pagkatapos ay ang paghuhukom. Ayun na ang hintayin nun. Ng mga taong hindi nakikinig sa salita ng Diyos, hindi naniniwala, hindi tumanggap kay Kristo, pangalan ay wala sa aklat ng buhay. Pero ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos at tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas, tiyak pangalan nila ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Pag sinabi ng Diyos ay totoo at matutupad at magaganap. Sinabi niya. Ang Diyos lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Manalig kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Para tayo ay, pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Basta lahat ng tumanggap at nananalig kay Kristo, nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero kapatid, kaibigan, pag hindi naniniwala ang tao, hindi tumanggap kay Kristo, tiyak, pangalan ay wala sa aklat ng buhay. Tiyak, siya ay mapapahamak. Basta wala ang pangalan sa aklat ng buhay, mapapahamak talaga yan. Yan ang sinasabi sa Pahayag, Kapitulo 20, versikulo 15. Ang mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa na apoy. Ang lawa na apoy, ayun ang pangalawang kamatayan. Ayun ang impyerno. Ayan. Ayan mga kapatid, kaibigan, sinabi ng Diyos, ngayon ang araw ng kaligtasan. Buhay ka pa. Buhay pa tayo. Kaya ito, minsay na to, paniwalaan natin ito. Dahil ito ay katotohanan. Kaya walang ibang tagapagligtas, kundi si Hesus Kristo lamang. Hindi tayo maliligtas sa ibang mga pangalan. Banggit tayo ng ibang pangalan. Hindi yon sila ang tagapagligtas. Ang tagapagligtas si Hesus Kristo. Gawa 4:12. Siya lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Kaya pag kaligtasan, ang ating sampalatayanan ay si Kristo. Tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ayan, diyan tayo magkakaroon ng
buhay na walang hanggan. Anong gagawin natin? Pag tinanggap natin ang ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas, anong gagawin natin? Magpabautismo sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Espiritu Santo. Yan ang gagawin. Kaya ang bautismo mahalaga. Paglubog mo sa tubig, ilubog ka sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ikaw ay nagiging bagong nilalang na. Wala na ang dating pagkatao. Ikaw ay bago na. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Buhay ka pa. Nakatawid ka na sa kamatayan. Bakit? Namatay ka na kasama ni Kristo. Nabuhay ka kasama ni Kristo. Kaya sinabi, nakatawid na sa kamatayan. Ang lahat ng nakipag-isa kay Kristo. Bagong nilalang na. Wala nang dating pagkatao. Kaya mga kapatid, kaibigan, ayan ang katiyakan sa kaligtasan. Tiyakin natin ang ating kaligtasan. Ngayong buhay pa tayo. Baka bigla tayong bawian ng ating hiram na buhay. Hindi natin natanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi tayo nagpabautismo. Ano hintayin? Hatol na ng Diyos. Wala ka ng pag-asa. Ecclesiastes 9:5. Buhay, alam niyang siya ay mamamatay, pero ang patay wala nang nalalaman at wala nang pag-asa. Ayan ang sinasabi. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Buhay pa tayo. Tiyakin natin ang ating kaligtasan ngayong oras na ito. Baka bigla tayong bawian ng ating hiram na buhay. Hindi tayo naniniwala, hindi tayo tumanggap kay Kristo. Tiyak, mapapahamak. Yan ang sinasabi ng Diyos. Basta pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay, itatapon niya sa lawa na apoy. Yung pangalawang kamatayan. Yun ang impyerno. Pagkatapos natin na bautismuhan, anong gagawin? Sundin natin ang kanyang mga utos. Itong ating pinag-aralan. Sundin natin ang utos ng Diyos. Dahil mahal natin ang Diyos. Hindi mahirap sundin ang utos ng Diyos. Magaan. Magaan ang utos ng Diyos. Dahil naglagay ang Diyos ng utos para ito ang magpakilala sa bawat isa sa atin nga totoo tayong nakakilala sa Diyos. Pagkilala natin ang Diyos, sundin natin ang kanyang mga utos. Yan ang sinasabi sa Juan 14 versikulo 15. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sabi ni Kristo. Pagmahal natin ang Diyos, sundin natin ang kanyang mga utos. Ano pang sinabi? Sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Verse 4. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos, ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Yan ang sinasabi. Totoo kang nakakilala sa Diyos, sundin ang utos ng Diyos. Dahil itong utos ng Diyos, ito ang mag-identify sa bawat isa sa atin na totoong nakakilala tayo sa Diyos. Ang mga utos ng Diyos, banal. Banal yan. Nasa utos ng Diyos ang palatandaan ng Diyos. Anong utos? Pang-apat na utos. Palatandaan ng Diyos yan na. Ang sabi, kilalanin niyo ako, kilala ko kayo. Ano yun? Yung palatandaan na yun. Ang ikapitong araw, Sabat, ngayong araw na to. Sabat. Dahil itong Sabat ay ipinagpahinga ng Diyos. Ito lang ang araw na ipinagpahinga ng Diyos. Binasbasan, ibinukod para sa Diyos. Bakit? Nagpahinga ang Diyos. Napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Nagpahinga ang Diyos para tayong kanyang mga nilalang, tayong mga anak, sumunod sa Kanya.
para tayo ay makapasok sa kanyang kapahingahan. Ayan. Itong Sabat palatandaan ito ng Diyos nga totoong nakakilala tayo sa Diyos. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Yan. Naglagay ang Diyos ng palatandaan kung totoong nakakilala tayo sa Kanya. Kung totoong tayo sumunod sa Kanya. Mahal tayo ng Diyos, mga kapatid, kaibigan. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo maligtas. Kaya tinuturuan tayo lahat. Kaligtasan, bautismo, kautusan. Tinuturuan tayo. Kaya sa bagong langit, bagong lupa, ang samba ron ay Sabat, hindi linggo. Basahin natin ang Biblia. Ito katotohanan. Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Versikulo 22, mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo yan. Sa versikulo 22. Bagong langit, bagong lupa. Wala na tong lupa na to, wala na tong langit na ito. Dahil bago na, binago na ng Diyos. Anong sinabi sa versikulo 23? Sa araw ng Sabat, lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan, makikita natin ang Diyos na ating sinasamba. Hindi linggo ang samba ron sa bagong langit. Ang samba ron ay Sabat. Kaya nga, dito pa lang sa lupa, tinuturuan na tayo ng Diyos para pag makapunta tayo doon sa bagong langit, bagong lupa, nga may samba ron, Sabat ang samba, hindi na tayo magtanong. Bakit? Bakit Sabat? Di ba sa lupa, linggo? Eh dito sa bagong langit, bagong lupa ay Sabat? Ang Diyos ang may sabi niyan. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan. Makikita natin ang Diyos na ating sinasamba. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Pero mga kapatid, kaibigan, hindi makapagsamba ron ang mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Dahil hindi makapasok doon ang mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Dahil iba ang destinasyon ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destinasyon nun ay lawa na apoy. Ayun ang pangalawang kamatayan. Ayun ang impyerno. Basta hindi nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay, hindi ka makapunta ron. Ayun lang mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay, ayun lang ang makapagsamba ron. Yun ang makapunta ron. Yun ang makapasok doon. Basta pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay, tiyak makapunta tayo doon. Doon tayo magkita. Magsamba tayo doon sa araw ng Sabat. Sabat ang samba ron, hindi linggo. Kaya mga kapatid, kaibigan, tinuturoan tayo ng Diyos. Kumpleto ang itinuro ng Diyos. Kaligtasan, bautismo, kautusan. Yan dito, mga kapatid, kaibigan, ipinakilala ko sa buong mundo nga si Jesucristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Buong mundo, ipinakilala ko nga si Jesucristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Gawa 4:12. Kaya mga kapatid, kaibigan, paniwalaan natin itong mensahe na to. Dahil ito ay katotohanan. Wala itong halo nga kasinungalingan. Ang Diyos ay makapangyarihan. Alam ng Diyos ang lahat. Isip natin, alam ng Diyos. Puso natin, alam ang laman ng puso natin. Buhok natin, bilang ng Diyos yan. Ay mga kapatid, kaibigan, paniwalaan natin ito. Dahil ito'y katotohanan. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid, kaibigan. Paki-subscribe ng aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo. At maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo, ating Panginoong Tagapagligtas. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umagang ito. Basahan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe na ito, nga sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at sa magdalangin
sa pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming Panginoong tagapagligtas. Amen.